nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Eto, kambyo muna tayo ng paksa mga kaibigan. Di ba't kamakailan may tinalakay tayo dyan sa Cabanatuan City? Nako, dinagsa tayo ng mga ilang komenta. Particular dyan sa Barangay Sumakab Norte. Kumbaga, laging nakasubaybay sa programa natin. Eto, speaking of Nueva Ecija, ating kausapin si Vice Governor Doka Umali mga kaibigan at tumatakbong mayor sa Cabanatuan City. Nasa linya ng ating komunikasyon. Magandang hapon Vice Governor Antonio Umali. Yes, magandang hapon po sa iyo, Karex, ng DCME ng 1530. Magandang hapon po sa inyong palatuntunan at sa lahat po ng tagapakinig ng ating palatuntunan. Magandang hapon po. Apo, at salamat po dun sa pag-unlak po sa tawag po namin. At kamusta po yung pag-ikot nyo, yung kampanya dyan sa Cabanatuan City, Mayor? Okay naman po. Tayo talagang susumikap at tayo po ay talagang umiikot sa 89 na barangay dito po sa lungsod ng Cabanatuan. At tanong ko lang, paano kayo nainganyo na kumbinse ng inyong mga kababayan na tumakbo bilang mayor dyan sa Cabanatuan City? Ganito po nagsimula yan, Karex. Ako po ay dati na pong naging vice mayor ng lungsod ng Cabanatuan. Noong 2016 hanggang 2019. Nung dumating po ang year 2019, ang aking kapatid na si Governor Oy Umali ay nangangailangan siya na magiging kapartner niya bilang vice governor. Kaya naman po tayo dahil nainggan niya na para maging kapartner ng ating governor bilang vice governor ng lalawigan ng Nueva Ecija. At kaya po tayo, kaya lang noong 2019 po, sinalubong naman po tayo ng pandemya noong 2020. At kaya sa pandemya po na yun, ang naging programa ng ating gobernador, dahil naitayo natin yung Provincial Food Council, yung Provincial Food Council po kasi na programa ng ating Governor Oy sa lalawigan ng Nueva Ecija, tayo mismo po ang mamimili ng palay sa mga magsasaka upang tulungan naman po yung ating magsasaka dahil bumagsak ang presyo ng palay. So, para po tayong NFA, ang provincial government ng Nueva Ecija. So, sa ganung pamamaraan, natutulungan natin yung ating magsasaka na magpatuloy pa sa kanilang pagtatanim. Ngayon, nung dumating po ang pandemya na ito, ang ating pong Pangulong Duterte nung panahon na yon, ang sinabi niya ay lahat ng ating mga proyekto at mga programa ay i-divert natin doon sa food security at medicines. Kung kaya't yung lahat ng pinamili po natin na palay ay ating pong ginawang bigas at yun po ang ginamit natin pondo ay bilhin ang mga bigas na ito at ating pong ipamahagi ng libre sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Dahil kung marami pong takot tayong mga kababayan na magsilabasan dahil lockdown po yung panahon na yon, noong year 2020, kaya tayo mismo ay nakiisa sa ating governor na magpamahagi ng bigas sa buong lalawigan. At ang programa na ito ay talagang lumawig na hanggang sa ngayon na year 2025 ay nagpamagay po tayo bago mag-official ng campaign ay umistap na tayo na magpamahagi ng bigas. Ngayon, kung bakit ako nakumbinse? Dahil po sa sumbong ng mga taong bayan nung kami ay nagpapamahagi ng bigas. Ano ang sinasabi sa amin? Ang aming nasasabat na sumbong ng taong bayan, pag kami po ay nagpapamahagi ng bigas, ang isa na sa uli sa amin, sa aming pinag-aabot na bigas, ang binabalik sa amin ay reseta. Ano sinasabi ng tao? Dok, patulong naman. Tulungan niyo po kami pambili lang ng gamot. Dok, patulong naman pambili ng pagkain. Dok, patulong naman na-stroke yung aking ama, yung aking magulang. Mga ganung bagay, mga sumbong ng ating mga kababayan. Dok, pinaalis po kami sa palengke. Dok, tulungan niyo naman po kami. Sabi ko, bakit nangyayari ito? Bakit nagaganap yung ganitong mga sumbong ng problema ng taong bayan? Ano ba ang status? So kami po ay umikot sa buong lungsod ng Cabanatuan at sa 89 na barangay at kumausap na rin kami ng taong makakasama. Saan kayo nakakita? Yung mga negosyante, yung mga may kakayanan dito sa buhay. Ano sabi nila? Dok, hindi namin kayang lumaban
kasi baka ipitin yung aming negosyo. Lahat may takot. Sino pa tatayo dito kung yung may kakayanan sa buhay ay walang lakas ng loob para ipaglaban yung kanilang mga karapatan, paano pa yung maliliit? Kaya ito yung nagbigay sa atin ng dahilan na kung bakit tayo tumindig sa lungsod ng Cabanatuan. At yung mga nabanggit nyo, kumbaga na-encounter namin yan kung nag-ikot kami kamakailan dyan sa Cabanatuan City at naging trending yung lalaya ka na. Ba't ano ba pagkakaintindi po natin dyan sa taga Cabanatuan City, Mayor? Opo. Kaya po itong slogan na Cabanatuan lalaya ka na, hindi po tayo literal na nakakulong sa mga rehas. Ang itinasabi po ito, nakakulong tayo sa pangkasalukuyan nating sitwasyon dahil yung mga serbisyo na dapat tanggapin ng taong bayan ay pigil na matanggap. Saan po tayo nakakita? Ang budget ng lungsod ng Cabanatuan ay umaabot ng 3.2 billion pesos taon-taon. Sa 3 taon na sila ay nanunungkulan, yung po'y umaabot ng 9.6 billion pesos. So sa ating isipin lang, Karek, bakit sa laki ng pondo, bakit napapabayaan ang ating mga kababayan? Alam niyo po ba yung City Hospital na naririto? 2012 pa lang ito'y sinimulang gawain at i-renovate. Hanggang ngayon hindi pa natatapos. Inuna pa nila yung programa ng punerarya kaysa yung tulong pangkalusugan. Kaya po nakakalungkot lang po dito at marami sa ating mga kababayan na dahil pinagawa nila at galing sa utang, pinagawa nila ang palengke. At yung palengke na ito, ang daing ng mga ating mga kababayan na taga-palengke. Alam niyo naman po, Karek, sa mga taga-palengke, namumuhunan lang yan, umuutang lang yan ng pampuhunan. Nung babalikan na nila yung pwesto dahil ito'y bagong gawa at kasalukuyang ginagawa, ang ginawa pa naman ng city government, ayon sa aking nakita, dahil ako po'y vice governor, dahil dadaan sa akin yung ordinansa na yan, ay sisingilin nila ng yung 9 na metro kwadrado lang, yung pinakamalit na pwesto, ay sisingilin nila ng goodwill na umaabot ng halos 2 milyon. Meron pang goodwill. Para saan po yun, Vice Governor? Para lang makuha mo yung pwesto na kanilang ipinagawa, goodwill. Paano naman yung mga maliliit lang na ninegosyo na walang kakayahan doon sa goodwill na binabanggit nyo? Yun na nga po yung ating nakita. Nagtitinda ka lang ng kamatis, saging, magbabayad ka ng halos 2 milyon. Teka, saan kukuha ng ganun kalaki yun? Namumuhunan lang yan, umuutang lang yan sa mga 5-6 lang. Tapos sisingilin mo ng gano'n. Tapos galing tayo sa pandemya. Ngayon lang tayo unti-unti nakaka-recover sa ating buhay. Tapos tayo iyon na ng ganitong klaseng paniningil. So nahihirapan na yung tao. At balik ko lang dun sa budget o pondo ng Cabanatuan City. Nabanggit nyo, mahigit sa 3.2 billion. Ganun kalaki. Pero nung nag-ikot kayo, may mga na-encounter kayo, humihingi ng tulong, hospital bill, financial assistant. Ang tanong ng taga Cabanatuan City, paano ginagamit yung pondo kung di nararamdaman ng kanilang mga kababayan? Yun na nga po ang ating nakikita, Karex, no? Ating napag-research sa buong Luzon, Cabanatuan ang mayroong pinakamaraming mahihirap na pamilya. Household. Nasa around 58%. Yan po ay under the DSWD data na nadeklara nila na ang City of Cabanatuan na may pinakamaraming mahihirap na pamilya. So ating pong titingnan, ang laki ng pondo, saan dinadala? So natin natingnan, kung ating pong mumukaan yung buong isa sa larawan, yung lungsod ng Cabanatuan, nakatuon sa mga infrastruktura. Mga malalapad na karsada. Saan kayo nakakita ka, Rex? Nagtatayo ng flyover sa lungsod ng Cabanatuan. Hindi lang isa, 2 ang ginatayo nilang flyover. EDSA ba tayo dito sa dito sa lungsod ng Cabanatuan? 24/7 ba ang mga sasakyan dito? Sa EDSA, manapa, totoo yun. 24/7 walang natuto. Dito alas 9 pa lang, tulog na tao Wala nang dumadaan, tapos magdalagay ka ng flyover. Yung tulay marami pang dapat na i-prioridad na dapat na proyekto na sana mapunta sa taong bayan. At kaya nga magdetalye nito, naging trending to sa social media.
na isa dun sa advokasya, plano nyo kung kay luluubin ng Panginoon magiging mayor sa Cabanatuan City, ibababa nyo ang presyo ng kuryente. Kayo nga magdetalye nito, Vice Governor. Totoo po yun. Alam niyo po kasi, Karex, no? Itong yung nagsiservisyo po ng kuryente po dito ay ang tawagin po ay CELCOR, no? Cabanatuan Electric Corporation. Yun po ang power distributor po dito. Apa. Sa mahabang panahon po, ito pong itong public utility ng kuryente ay kung maningil po ay sa ating mga kababayan ay napakataas kumpara sa ibang mga public utility rito, katulad ng NECO, yung ating pong Nueva Ecija Electric Corporation. So ang ating pong makukumpara na mas mataas talagang maningil ang ating pong itong Cabanatuan Electric Corporation dito sa Cabanatuan at sobrang taas na hindi natin malaman kung saan nagmumula. Ngayon, ayon sa mga ating pong narinig na dating nagtrabaho po dito sa kumpanyang ito, ayon po doon sa ating nalaman, may pandaraya pala sa paniningil. May pandaraya sa paniningil. Ano po may pandaraya na ito? Apa. Unang-una, dinadaya tayo sa kontador, yung reading ng kontador. Sa buong akala namin, bakit na yung ating mga nagtaga-reading ay meron po silang gadget na kapag itinapat mo sa kontador, ay mariread na yung kontador. Wala pala. Mano-mano pala nilang tinitingnan yung kontador. Bakit ganun sila mano-mano? Na-obserban pala ng lahat nating mga kababayan na yung mga nagre-reading na ito ay napakabilis at parang ang linaw naman ang mata nila. Nasa taas na ng poste yung kontador, ikitang-kita nila yung reading. Pangalawa, napag-alaman natin na marami palang gumagamit ng kuryente dito sa lungsod ng Cabanatuan na libre na hindi nagbabayad. Nako. At sino po ito mga ito? Ang ayon po sa ating nakausap ay yung po daw ay yung may-ari, yung mga empleyado nitong kumpanya na ito at yung po mga iba pang mga kaalyado at kasangga nila. Ngayon, sino magbabayad nito? Ayon na naman din po sa nanggaling po doon, ang binanggit po sa amin ay yun daw po ay ipinapatong sa bayarin ng taong bayan doon po sa systems loss at other charges. So meaning, taong bayan ang nagbabayad sa libreng kuryenteng ginagamit nila. Ngayon, para magtaas ka, Karex, ating napag-alaman at tayo nakipag-usap sa ating mga kasamahan, na kapag tayo daw po pala, ang Cabanatuan Electric Corporation, kapag ito ay magtataas ng singil ng kuryente, hindi ka basta-basta pwede magtaas nang hindi ka nag-a-apply sa ERC, sa Energy Regulatory Commission. Ngayon, pag nag-apply ka ng paniningil ng patataas ng ERC, sa ERC, ang sasabihin sa ERC, sige, magtataas ka, CELCOR, mag-conduct ka ng public hearing. Ngayon, ang gagawin ng CELCOR, yung sulat na ito, ng public hearing na ito, ibibigay niya, i-inform niya ang city government ng Cabanatuan. Ngayon, yung city government, as public utility kasi ang pag-uusapan, dapat yung city government ang pangunahing mag-iimbita sa mga kababayan natin for public hearing na magtataas ng singil ng kuryente ang CELCOR. Ngayon, ginawa ba ng city government o ng CELCOR ang proper public hearing? For 27 years na sila'y nakaupo dyan. Nako. Ginawa ba? Marami po akong kinausap. Ni isa, Karex, wala pong sumagot na sila ay naimbitahan. Ibig sabihin 27 years ng pinahihirapan. Yes, opo. So meaning, yung public hearing at yung pataas nilang paniningil ng kuryente ay wala po sa tamang proseso. Hindi dumaan sa public consultation, walang naging public discussion, kaya ito ay nasa improper ang kanila pong pagtataas ng paniningil ng kuryente sa taong bayan. So nasan doon ang fair at ng pagtrato sa ating mga kababayan? So wala pong magawa ang ating mga kababayan kasi yung mismong nakaupo sa city government is connected to this public utility ng electricity, itong Cabanatuan Electric Corporation o CELCOR. Nako, napakalaking pahirap po niyan. Kaya malaking usapin po ito. Saan kayo nakakita, Karex? Buwan-buwan, mga pamilya
naglalaan ng budget para ibayad sa kuryente. Halos hindi nila gamitin ang kanilang mga kuryente para makapagtipid lang. Tapos malalaman nila, meron palang mga tao na hindi nagbabayad ng kuryente, taon na ang binibilang. Nako. Tapos ngayon po, nagpalabas sila ng kalatas. Inilagay pa sa billing ng ating mga kababayan na sila daw ay mga empleyado ng Selcor. Wala daw ganun na usapin na libre ang kanilang kuryente. Bakit ngayon nyo lang sinasabi yan? Kung meron kayong ganyang papaliwanag, bakit hindi nyo sinabi kung sino ang talagang nakasaad doon, nakalagay lang doon, employee ng Selcor? Di kung gano'n, di hamunin natin. Magkaroon tayo ng external audit. Magkaroon tayo ng independent audit. I-audit natin yung Selcor na yan. Pati yung lahat ng operation na yan. At tingnan din natin kung tayo talaga, kaya tayo lumalaban sa pagka-mayor. Dahil kung tayo po ang nandoon sa city government, nasa city hall tayo, bubuksan natin yung libro ng Selcor kung talagang nagbabayad yan pa ng tamang buwis. Tama diba? Hindi natin alam. Dahil connected sila dito sa sa serbisyo ng kuryente. Kung hindi ito nagbabayad ng tamang buwis, kinakawawa mo ang taong bayan. Opo, ito ba alam nung nakaupong mayor sa Cabanatuan City na ilang dekada nang naghihirap? Alam na alam po nila yan. Kaya po walang makakibo. Saan kayo nakakita? Doon sa isang interview po. Ito po, madalas na po mangyari. Sasabihin lang, Mayor, bakit po ang taas ng singil ng kuryente? Bakit po mataas ang paniningil ng kuryente? Ang mataas ba singil ng kuryente? Di wag mong gamitin. Yung ba ay kasagutan? Ang sa akin lamang po, Karex, hindi po ako nag-iimbento. Ito po ay galing sa sumbong ng taong bayan na dala-dala ko po ngayon. At ito po ay kinukonfirm ko sa mga tao kapag ako'y lumilibot. Kaya po nagbigay din sa akin ng lakas ng loob kasi alam gustong tumindig. Saan ka nakakita yung mga negosyante, yung mga may kaya, sabi nila, wag na, Dok, kasi ipitin yung aming negosyo. So mayroong pagpe-pressure pala. Iniipit pala yung mga may kakayanan sa buhay. Kung yung mayayaman, ganito ang kaisipan, paano kayo maliliit? Opo. At eto rin, nakarating sa amin yung, kumbaga, kaya bang solusyonan pag kayo nakaupo yung matinding pagbaha dyan sa Barangay Imelda, Mayor? 1998 pa lang, sila na yung nakaupo dyan, yung pamilya nila, no? 1998 pa lang, halos hukayo nila lahat ng daanan dito sa lungsod ng Cabanatuan. Milyong-milyong piso na ang kanilang inubusan para sa drainage ng Cabanatuan. Dumating ang year 2016, nagkaroon sila ng kasanggang congresswoman na puro flood control ang naging proyekto. Bilyong-bilyong piso naman ang naging proyekto nito. Halos sa simento nila ang buong kailugan ng ating lungsod ng Cabanatuan. At ngayong year 2025, binabaha pa rin ang lungsod ng Cabanatuan. Ngayon, sa ating kakayanan, kung tayo mabibigyan ng pagkakataon, hindi tayo magdudunong-dunungan. Tayo ihingi ng tulong sa talagang may eksperto na nakakaalam about sa mga flood control, sa drainage. Alam niyo po ba yung tungkol sa BGC? Na in a matter of minutes lang, pag ay umulan, yung baha nila ay naiipon. Meron silang water impounding sa ilalim. Yan ang kailangan dyan sa Cabanatuan City. Yun po ang kailangan na maging proyekto. Hindi ko lang po sinasabi na baka sabihin, we're promising something na hindi natin magagawa. So kung yun po, ito'y pag-aaralang mabuti, siguro mas uunahin ko na tulungan yung mga ating mga kababayan na hindi sila nababa. Alam naman po natin, Karex, ano ba dulot ng baha? Unang-una, karumihan sa ating kapaligiran at dulot ng dengue o sakit sa ating mga kababayan. 1998 pa kayo nandiyan. Hindi nyo malam, bilyong-bilyong piso. Inunan nyo pa yung mga flyover na inambisyon ninyo. Samantalang ang dami pa natin pwedeng itulong. Yung buhay ng tao, pag-aaral, may sakit, hindi nyo unahin. Di ba mas uunahin natin yung tao? Di ba tao ang bumoboto kung bakit sila nasa posisyon? Tapos kakalimutan nila yung tao? Sa haba ng pinag-usapan natin na Vice Governor, kumbaga napag-aaralan ko na kung bakit kailangang lalaya na ang taga-Cabanatuan City. Iyon po, Karek. Kaya po nabuo ang salitang Cabanatuan lalaya ka na. Kung tayo magkakaisa lamang, yun dapat na matanggap ng tao, ipagkakaloob natin sa tao. Dahil ang mas makapangyarihan dito ay ang taong bayan. Ibalik natin ang kapangyarihan sa taong bayan. Apo, at panghuling bahagi na lang, Vice Governor.
Ano po magiging Opo. assurance ng taga Cabanatuan City kapag kayo na naging mayor? Ito po ang assurance ko po. Kapag po tayo ang naupo bilang mayor ng lungsod ng Cabanatuan, itatayo ko po yung Council of Good Governance. Mm-hmm. Ano po itong Council of Good Governance? Ito po yung magiging kaagapay po natin sa paglilingkod. Meron na pong representasyon ang ating po mga senior citizen, person with disability, magta-tricycle, kababaihan, mga negosyante, mga taong simbahan, kabataan, lahat ng sektor nandyan po. Para nang sa ganon, lahat ng boses ay napapakinggan. Lahat ng issue at problema dapat pag-usapan. Mm-hmm. Wala tayong programa na ipapasa at ipatutupad nang hindi dumadaan sa Council of Good Governance. Para nang sa ganon, lahat ay napagseserbisyuhan, pantay-pantay at alam na alam po nila kung saan natin dadalhin ang pondo ng lungsod ng Cabanatuan. Ang ibig sabihin lang po nito, Karek, ang taong bayan kasama po natin maglilingkod. May transparency at malalaman po nila lahat-lahat sa ating paglilingkod. Apo, at pag kayo na mayor dyan sa Cabanatuan City, lahat ng pinag-usapan natin, hahanapin ko pag upo nyo, mayor. Yes, Karex. Kahit i-record nyo po ito sa ating himpilan, willing po ako. At kayo po ang taga-singil sa akin pag nandun na po tayo sa ating pamamahala sa City Hall. Apo, at salamat po sa pagkakataon, Vice Governor Doc Antonio Salamat Umali. po, Karex. Salamat po. Yan po si Vice Governor Doc Umali na tumatakbong mayor sa Cabanatuan City. Grabe pala naging pahirap. 27 years. Nag-ikot si Vice Governor Doc Antonio Umali. Lahat ng hinaing, abay puro resibo tinanggap ng mama eh. Lahat na yata ng problema ay nilapit sa kanya. Problema dun sa napakataas na singil ng kuryente, yung mga hospital bill, pagbaha. Napakalaki ng pondo, no? 3.2 billion. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On